729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:06. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indogabos, mga tugang hunyan aldaw nin Miyerkules, Oktubre 1, 2025, ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Sa pangaran po ni Miss Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kandar kulang mga bareta sa lado lokal, DepEd Bicol inilansar ang Project Pagbangon bilang tabang sa mga masbatenyos na naapektaran nin bagyong Opong. Tulong graduates kan Bicol University nasungkit ang pwesto bilang top-notchers sa September 2025 Geodetic Engineers Computer-Based Licensure Examination. PNP Bicol nagpaabot nin tabang sa mga personahis kaini na naapektaran kan bagyong Opong. Probinsya nin Albay naresibihan ni kaduwang Green Banner Seal of Compliance Award for Nutrition sa ginibong 2025 Regional Nutrition Awarding Ceremony kasuhapon. Sa lado nasyonal, NFA pinunas ang kahaditan kan mga paraoma sa baratong pagbakal nin paroy. Magnitude 6.9 na linog, nagdara nin danyos sa Visayas Grid sigun sa NGCP. LPG may bawas presyo ngunyan na Oktubre. Pag-aprobar kan Kamara para mapalangkaw ang budget kan Department of Agriculture sa masunod na taon, welcome sa ahensya. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump tinawanin apat na aldaw na plaso ang Hamas para magsimbag sa peace deal kaini. Baretang sports, US boxer Terence Crawford inaresto dahil sa pagsuhay sa trapiko. Yan po mga tugang headlines, ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nangapudan ang Department of Education o DepEd Bicol sa publiko na suportaran ang ipiglansar kaining Project Pagbangon sa rong inisyatibo na maawot na matabangan ang mga estudyante kan Masbate na naapektaran kan bagyong Opong. Sigun sa opisyal na Facebook post kan ahensya sa ngunyan, nag-akseptar sindanin mga cash asin in-kind donations arog kan mga bado, tamong, asin higdaan, food items, school supplies, hygiene kits, asin iba pang mga gamit na makakatabang sa mga naapektaran. Dagdag pa kan ahensya sa mga maawot na magpaabot nin tabang, pwede ninda ining darahon direkta sa DepEd Bicol Regional Office sa Rawis, Legazpi City o ikaag sa mga idinisignar na drop boxes sa palibot kan opisina. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Tulong graduates kan Bicol University o BU Legazpi ang nakasunggit nin pwesto bilang top-notcher sa September 2025 Geodetic Engineers Computer-Based Licensure Examination basado sa ipinaluwas na resulta kan Professional Regulation Commission o PRC. Nako ani Christy Recalde Bibon, ani kawalong pwesto sa rating na 87%. Mantang nako aman ni Roland Cambusa Cuevas Jr. asin Romel Jericho Bungalo sa Ebreo ang rank 10 sa score na 86.60%. Sa kabilugan, sigun pa sa PRC, na irehistro kan Bicol University ang 73.17 passing rate sa nasabing eksaminasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore. Totalmenteng 135 food packs asin iba pang pangangaipuhan ang ipinagdistribuyer kan Police Regional Office o PRO5
sa mga personahes kan ahensya na naapektaran kan bagyong Opong sa probinsya kan Masbate. Sigun kay PRO5 Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., maawot kaining matabangan ang mga personahes na naapektaran kan nasabing kalamidad. Apera kaini ang relief items hali sa PRO5 Food Bank asin naging posible sa paaginin mga donasyon kan mga stakeholders na padagos ang suporta sa humanitarian initiatives kan PNP Bicol. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Naresibi kan gobyerno probinsyal kan Albay ang ikaduwang Green Banner Seal of Compliance Award for Nutrition sa ginibong 2025 Regional Nutrition Awarding Ceremony kasuhapon sa Hotel Luca Legazpi City. Ang pagmidbid, nakuha kan probinsya matapos ang 91.88% score sa Comprehensive Monitoring and Evaluation of Local Level Plan Implementation Pro. Apera kaini namidbid man bilang 2024 Regional Outstanding District Provincial Nutrition Program Coordinator si Provincial Nutrition Program Coordinator Roan May Ofalsa sa nasabing seremonyas. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Mababakal na ang baratong bagas sa probinsya nin Masbate. Sigun kay Department of Agriculture, Secretary Francisco Tio Laurel Jr., idinarana kan ahensya ang 20 pesos na bagas sa Masbate puun kasuhapon. Dagdag man kan opisyal, pwede nang mabakal kan gabos na residentes kan Masbate kay bahan ang mga senior citizens, solo parents, PWDs, 4-piece beneficiaries, mga paraoma, parasira, transport workers as in minimum wage earners ang baratong presyo kan bagas. 40 personnel team, duwang water sanitation trucks as in sarong unit nin water filtration machine. Kan gobyerno probinsyal kan Albay an uminabot na sa Piudran Port para sa gigibuho na humanitarian mission sa probinsya nin Masbate na rinapado kan bagyong Opong. Apera kaini nakatalaan man na i-turnover ngunya na aldaw an 1 million pesos na tabang pinansyal sa lugar basado sa direktiba ni Albay Governor Noel Rosal bilang dagdag na tabang sa mga Bicolanong naapektaran nin kalamidad. Aprobado na kan sangguniang panlalawigan ng Albay ang resolusyon na mataong 1 milyon pesos na donasyon sa probinsya kan Masbate matapos na maapektaran kan bagyong Opong kan nakaaging semana. Sa ginibong espesyal na sesyon kasuhapon, basado sa resolusyon, maawot kaining makatabang sa disaster relief, humanitarian response asin pangharaluyan na rehabilitasyon sa mga lugar na sobrang nadanyaran duman sa Masbate. Apera kaini ang nasabing kantidad anhali sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund kan probinsya nin Albay. Kinundusir kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Bicol, kaibahan ang Kamalig Municipal Health Office o MHO, ang Yaman ng Kalusugan Program o Yakap Caravan sa Kamalig National High School kasuhapon. Sigun sa impormasyon ay pinaluwas kan Kamalig MHO, nasa 400 na estudyante asin para tukdo ang nagpartisipar sa nasabing caravan, kung saan ang kada partisipantes nakaresibin ng libreng bulong asin libreng medical na serbisyo. Sigun sa ahensya, mawot kaining mamantinir an sa indang salud asin matugutan an early detection kan mga potensyal na kahilangan. Arestado kan mga personahes kan Iriga City Police Station o CPS ang sarong dating pulis na pinagmidbid bilang high-value individual sa ginibong search operation sa Iriga City kan nakaaging aldaw. Sigun kay Iriga CPS Chief Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadya, inarestar si alias Inong, 62 anyos, byudo asin may negosyong pigari, katakod kan pagserbi nin search warrant sa harong kaini. Sa operasyon, sigun pa kay Sadya, nakumpiskar ang 10 gramo nin pinagtutubudang shabu kantidad nin 68,000 pesos, maniba-ibang drug paraphernalias, aro kan digital weighing scale, mga aluminum foil na ginamit na asinda ipa, pati na ang 5 disposable lighters. Sangon niya, nasa kustodiya na ang suspect kan Iriga CPS para sa magkakanigong disposisyon asin pagsaangat nin kaso. Idinistribuer kan mga personahes kan Bakakay Municipal Police Station an man iba-ibang supply nin pagkaon kaibahan na an food packs sa mga padjak drivers asin nagkaperang residentes kan Bakakay Albay. Sigon kay Bakakay Municipal Police Station Chief Police Major Nino Akyatan,
Katakod ini kan ginibunindang outreach activity bilang parte kan mas mahiwas na programa asin inisyatibo kan hepatura sa padagos na pagpapakusog kan pakikipagkoordinar sa komunidad. Apera kainipig sisiguro kan istasyon na ansa indang outreach o initiatives basado sa pangangaipuhan kan komunidad asin suportado nin mga local stakeholders tanganing mas mapahiwas an epektibo asin pagiging sustainable kan mga programa. Abangan pa ni bang mga bareta sa pagbalik kan bareta alas 12. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. This October, Metro brings the fun, the excitement, and surprises exclusive for Metro Rewards Club members. Get ready for unbeatable discounts, fabulous freebies, and 43 exciting deals. Shop, swipe, and save. Enjoy massive price drops, amazing bundle offers, and freebies promos all month long. Promo runs from October 1 to 31 only. See posters for full promo mechanics. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 236681 series of 2025.
Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Nagpaluwas nin asigurasyon ang National Food Authority o NFA sa mga paraoma na ang floor price kan pagbakal nin mga paroy iyo andain na mababa nin single digit levels. Sinabi ni NFA Administrator Larry Del Rosario Lacson na sa indang imamantinir ang pagbakal nin halangkaw na presyo sa mga dekalidad ng mga paroy maski na may report na nagbaba sa 6 pesos kada kilo ang presyo nin paroy sa ibang mga probinsya. Tinawan pa doon ni Lacson na gusto nindang tabangan ang mga paraoma kaya day pwedeng magbaba pa sa 10,000 ang presyo kan kada kilo nin paroy. Base sa mga presyo, minabot nin 17 pesos sagkod 23 pesos kada kilo ang mga dumog na paroy, mantang ang malinig asin dry palay maabot sa 23 pesos kada kilo. Ang mga paroy man na naapektaran nin bagyo, iyo ang babakalon nin mas baratong kantidad na day mababa sa 10 pesos kada kilo. Padagos na pigaaram ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang danyos na darakan 6.9 magnitude na linog na tuminama kasubanggi sa Cebu. Apektado ang Leyte, Samar asin parte kan Bohol Grid matapos masiparar sa Cebu to Negros to Panay to Bohol Grid. Inireport kan ahensya na naraot ang daan Bantayan Substation harani sa epicenter kan linog asin apat na 230 kV transmission lines ang nagkaturumba. 5 planta manin kuryente sa Cebu asin Negros ang nagpundoan operasyon na may kabilugan na 641 megawatt ang load. Ribo-ribong katawo ang nagkariribok sa bilog na Cebu matapos na magtama ang 6.9 magnitude na linog alas 9:59 kasubanggi. Kaibahan sa mga danyos iyo ang nagabang Archdiocesan Shrine kan Santa Rosa de Lima sa Daan Bantayan, Cebu asin naraot ang nagkapirang parte kan simbahan. Mantang sa Bogo City, Cebu kung saan ang sentro kan linog sarong sikat na fast food chain ang nadanyaran sa istruktura akaini. Kun kaya bako ligtas na malaugan kan mga tawo asin nakamati asin nakahiling man ang mga motorista nindar kulang batak sa mga tinampo. Mantang para mientras na nagtitipon man sa luwas ang mga pasyente asin nagkapirang medical staff kan Cebu City Medical Center Hospital sa Cebu City matapos ang magkagirabong linog kung saing tulo ka tawo tulos ang kumpirmadong nagadan. Mantang pigsusurat ang baretang ini may 20 katawo na nairehistro na nagadan sigon sa mga disaster officials sa lugar asin piglalaoman na madudugangan pa ini dahil igwapan nin mga naging biktima nin landslide sa Bogo, Cebu. Nagpautob nin bawas presyo ang kumpanya nin liquefied petroleum gas o LPG kasubagong alas 12:01 nin aga kasubago kan ipinautob ang piso na bawas sa kada kilo kan LPG. Nangangahulugan ini na 11 pesos kada kilo sa 11 kilogram na cylinder o tangke nin LPG. Mantang ang sulin, ipinautob ang 0.65 centavos na bawas sa kada kilogram na LPG o katumbas nin 7 pesos and 15 centavos sa kada 11 kilograms na tangke kan LPG. Ikinaugma kan Department of Agriculture ang naging pag-aprobar kan Kamara de Representantes kan Kongreso sa propwestong budget na nagkakantidad nin 216 billion pesos para sa taon 2026. Sigun kay Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel, ang inaprobaran na budget na ini nagpapahiling kan pag-itaas na umabot sa 39.4 billion kumpara sa orihinal na alokasyon na 176 billion pesos. Piglalauman na makakapagtao ang pundong ini nin mas mahiwas asin mas epektibong pagpapakusog nin mga infrastruktura na nagsusuporta sa agrikultura na iyo ang llave sa pag-itaas kan produksyon asin income kan sa tuyang mga paraoma asin parasira. Sa laog nin 39.4 billion pesos na pag-itaas kan 22 billion iyo ang nakatalaan na mapaduman sa opisina kan Secretary kan DA. Ang natatadang 16.9 billion man ang idedesignar sa pagsuporta sa pagtanom giraray ninyog, pagpakusog kan crop insurance para mas takol na paraoma ang maprotehiran pag-upgrade nin mga fish port para mapakarhay ang kalidad asin kalinigan nin mga sira,
pagtindog nin farm to mill roads para sa mga lugar na nagtatanom nin tubo, asin pagtindog nin mga modernong post-harvest facilities tanganing maiwasan ang pagkaraot kan mga pananom pagkatapos nin anihan. Puga-puga na paghanap kan Philippine National Police o PNP sa mga natatadaapang akusado sa pagadan kay dating Police General as in Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga matapos magluwas nin warrant of arrest ang Mandaluyong City Court. Sigon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Meliencio Nartates Jr. Pamamayuhan kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga tracker teams para ipauto ban warrant of arrest laban sa mga akusado. Sinabi ni Nartates na sinugo na niya ang CIDG as in iba pang unit kan PNP na makipagkoordinar sa Regional Police Offices as in Intelligence Division para tutukan ang hero kan mga suspect as in tulos na arestaron kapag may pagkakataon. Tinaawanin doon pa ni Nartates na daing pigpipili ang lay dahil anuman ang ranggo o dating posisyon sa indang aarestaron ang mga ini. Sa ngunyan solamenteng si Lieutenant Colonel Santi Mendoza Pasana ana sa kustudya kan PNP as in nakadetiner sa Personal Holding and Accounting Unit sa Camp Crame. Sa naging desisyon kan Mandaluyong City Regional Trial Court o RTC Branch 7 o 279 ani pinaluwas na warrant arrest iyo ang laban kina dating PCSO General Manager as in retired Colonel Edilberto Leonardo as in mga tinangkas na pulis na sina Nelson Enriquez Mariano as in Jeremy Tox kausapin na nahahampang sa mga kasong murder as in frustrated murder may kinaaraman sa pagkagadan ni Barayuga. Bareta sa ibang nasyon, tinawan ni US President Donald Trump ang Hamas militant group ninsagkod apat na aldaw para magsimbag sa iyang Gaza ceasefire proposal. Ang nasabing lakdang ginibo sa rong aldaw matapos ang personal na pakikipaghoron kaini kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sinabi ni Trump na pwedeng magsimbag ang Hamas asin kundai sinda magtumar parte digdi magkakaigwan nin mamundo na katapusan. Dagdag pa kan US President na wala nang masyadong anuman na negosasyon sa nasabing proposal. Magigirumduman na nagustuhan ni Netanyahu ang proposal na ini iyo kinabibilangan kan tulos na ceasefire sa Gaza. Pagbinalyuhan nin mga bihag sa pagultanan kan Israel asin Hamas, siring man ang paghali kan Israelis gikan sa Gaza. Baretang sports, inaresto kan mga kapulisan si boxing great Terence Bud Crawford dahil sa pagsuhay sa trapiko. Pinarakan mga kapulisan sa Omaha, Nebraska ang lunadan ni Crawford as in tinauwanin citation tickets dahil sa reckless driving. Pinababa pa ini kan mga otoridad kaibahan ang apat na lunad kaini kung sa inakuhaan pasindanin badil na nagluluwas na ini may permit. Base sa investigasyon hali sa Victory Parade ang boksingero sa Omaha kung sa ini nagdakula para iselebrar ang pagana niya kay Canelo Alvarez kan Septyembre. Pinalibriman ang 38 anyos na boksingero matapos na ini matikitan dahil sa pagbalgar sa trapiko. Naimbento kan mga Chinese researchers kan Zhejiang University ang sarong superglue na kayang magpakaray kan bari na buto sa laog sana ni nagkapirang minuto. Sigun kay Lin Xianfeng, sarong orthopedic surgeon, ang Bone 02 ang nagdudukot kan mga nabari na buto sa laog sana nin 3 minuto kung sain patunay kaini ang matrayumpong pagbalo sa sobra 150 trial cases. Sa follow-up check-up matapos ang 3 bulan, tulos na narahay ang mga pasyente na warang komplikasyon. Istorya na iiba. Sarong babae sa Shiba, Japan ang inarestar kan pulisya matapos na mag-apod nin 12,761 beses sa emergency hotline dahil lanta siya ang nabuboring asin warang makahuron. Inarestar kan Shiba Prefectural Police ang 51 anyos na si Hiroko Hatagami kan Matsudo City sa kasong obstructing the operations of a local fire department. Sigun sa departamento, sa laog nin 3 taon, sobra 2,000
Naapod ang ginibo ni Hatagami as naguutik na kaipuhan ka ininintabang arog kan pagkulog kan sa iyang tulak, drug overdose, makulog na bitis as ibapang fake health emergency. Sigun pa sa iya, pinagigibo niya ini dahil lanta muya niya man sananin atensyon. Ngunya na aldaw, Oktubre 1, taon 1975, ginibo ang pinag-aapod na Boxing of the Century sa pagultanan ni Muhammad Ali asin Joe Frazier para sa Heavyweight Boxing Championship of the World sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Ginana ni Ali ang laban via technical knockout sa 14th round na laban kay Frazier kung saan harani na ining ma-knockdown. Bilang pagmidbid kay Ali sa Pilipinas, ang pinakaenot na multi-level commercial shopping mall sa Araneta Center, kataning kan Araneta Coliseum ang pinangaranan na Ali Mall. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipo na sin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa lado technical po kay iba po si Sir Ronald Baldo asin si Mr. Jerome Nico Martinez. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Sa pangaran po ni Miss Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mostaza. Diyos mabalos po sa indong kaboses. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa